yung mga lolo natin. Kasi, para malaman natin kung bakit importante yung araw na to. Ayan na pala sila. Ha? Hello, Lolo. Akala ko ribulto. Lolo Roger! Hindi ka nga nagmano eh. Ano ka ba, Chuchay? Kanya-kanyang trip yan, no? Sa pamilya namin, ganun talaga kami. Huwag ka nga ano. Kanya-kanya bang brief, baka mo? Natural kasagwa naman kung maghihiraman ng brief yan. Ay, Roger, anong tumigil ka dyan? Lalong walang matututunan itong mga bata sa ganitong usapan. Pangaling tapat may kulisap. Sa usap, hindi ko lisa. Lolo talaga. Kanina kasi narinig ko na gusto mong maging malaya. Tama ba? Yun nga po yung sinabi niya, Lolo. Eh, sino bang may sabing hindi ka malaya? Nakakulong ka ba sa bilangguan? Naku, hindi po. May punto ang Lolo Roger mo, Bubsy. Ang katotohanan, mahabang proseso ang pinagdadaanan para ma-enjoy mo ang kalayaan na yan. Ano proseso po, Lolo? Bakit may application form po ba para maging malaya? Ganito ang gawin natin. Ako na ang mag-uumpisa. Yan. Noong unang panahon, Ay! Ako na nga magsisimula. Napuyat naman niyang kaka-attack sa COC. Lolo mo, Chuchay, yung nakatulog na. Chuchay, Bubsy. Apa. Alam niyo bang maraming petsa ang idineklarang araw ng kalayaan bago napunta sa petsang ito? Bakit po ganyan? Hoy! Gumising ka dyan! Sabi mo ikaw magsisimula. Oo nga. Hindi ko pa ba nakikwento? Mukha nga na naginip ka na eh. Abril 12, 1895, nang tumungo si Emilio Jacinto at 10 ng kanyang mga kasamahan sa Cueva Pamitinan. Sa Montalban nakalagay yun, sa Montalban Rizal. At dito sinimulan ni Andres Bonifacio o sinulat sa pader na Cueva na Viva la Independencia Pilipinas. Lolo! Oh, mabuhay ang kasarinlan ng Pilipinas! Galing ng lola ko! Nakakaloka naman pala yung mga bayani noon. Parang ermitan yung pumupunta sa kuweba. Si Bonifacio, tapos nagbabandalism pa. Bad yun eh, Lolo eh. Iha! Nung panahon na yon, wala pang vandalism. Eto pa, nung panahon na yon, doon din sila nagpunit ng sidula bilang pagtutol sa pananakop ng Kastila. Kaya itinuri nilang araw ng kalayaan ang araw na iyon. Chuchay, di lang pala sila nagbabandalism. Nagkakalat pa sila ng mga papel. Di dapat tularan. Roger, Yung apo mo, sasapakin ko na yan. La! Kalaro mo yan! Bakit naman po? Ganito yan. Maliit na bagay lang yung bubsi. Huwag mo baka bumagsak yung upuan. Dito lang po ako. Itutuloy ko na ang kwento, mga apo. Opo. 1896 naman nang sumiklab ang Rebolusyong Pilipino at noong December 1897 naman ay magkasundo ang Kastila at ang Revolusyonaryo sa ilalim ng nagkasunduan doon sa biyak na bato. Naintindihan nyo? Opo. Saan yon? Doon sa biyak na bato. Magaling. Tapos, dahil doon, itinapon si Emilio Aguinaldo sa Hong Kong. Wow! Ang sarap pala maging aktivista noon, no, Chuchay? Ala, bakit Pupsi? Kasi tingnan mo si Emilio Aguinaldo, aktivista. Tapos pinadala pa siya sa Hong Kong. Lumaban na siya, nakapasyal pa siya. Nakapunta siya sa Disneyland. Tapos... Hoy! Hoy! Bubsy! Pa! Hindi masaya yon. Ang tawag doon sa English ay exile.
Say? Pinagbawalan siyang makabalik sa sarili niyang bansa. Ah! Ang lungkot naman. Ano mo ba itong mataba na to? Ha? Oh, bakit mo naitanong? Eh kasi pareho kayong buwang eh. Ha? Dito Bakit? ka na, Lalo. Nasaan ang uang? Ewan ko sa'yo, halika Chucha. Ikaw na lang ang tuturuan ko. Itutuloy ko na nga yung kwento. Ito na nga. Hulyo 1898 nung maglabas si Aguinaldo ng kautusan na nagtatakda sa Hulyo 12, 1898 bilang araw ng independensya o araw ng kalayaan. Ah. Ang gulo-gulo naman. Nung una, April, tapos June, tapos mamaya, Hindi pa tapos ang kwento. Hindi kinilala ng Amerika at Espanya ang petsa na iyan. Sa ilalim ng kasunduan sa Maynila, ang araw ng kalayaan ay ginawang Hulyo o July 4 gaya ng sa Amerika. Lolo! Ene! Ngunit, dadapwat, subalit, nanindigan ang Pangulong Diosdado Macapagal at naglabas ng proklamasyon bilang 28 na ang natatalaga na Hunyo 12 bilang araw ng kasarilan o araw ng Pilipinas! Bobsy, bakit ka umiiyak dyan? Hindi ka naman pinapagalitan na. Naiyak ka ba kasi dahil sa pinagdadaanan ng mga bayani para magkaroon tayo ng kalayaan? Hindi! Ang dami kasi nilang petsang kailangan tandaan. Di ko naman naaalala yun nung nag-exam tayo. Napag-usapan doon si Magellan. Yung istorya ni Magellan, yung gusto kong madinig. Tahan na ako. Sige. Mabilis. Yung kwento ko. Si Magellan ay nagbalak sakupin ang Pilipinas at nakipakutsaba sa mga korap na mga hepe at kay Raha Humabon na nag-utos na pasunurin ang mga tao. Pero may isang hepe na di sumunod sa kanya at siya ang nanguna nakipaglaban at siya ay natalo at siya ay nakatalo kay Magellan. Si Magellan, alam niyo ba, siya ay walang iba kundi si Apu-Apu. Apu-Apu. Tatlo po yun eh. Lapu-Lapu. Ayun. Hoy! Tumigil nga kayo dyan! Kaseryoso ng kwento, kung makatawa ka, hindi naman joke yan. Oo nga, hindi kayo interesado sa mga lolo, mga kinikwento ng mga lolo nyo. Yung mga parte ng kasaysayan ng ating kalayaan. Hindi naman. Paano naman kasi? Ang haba-haba po ng kinuwento nyo, tapos ang ending, natatalo lang pala si Magellan. Tapos, ang nakatalo kay Magellan, istapa. Tapos hindi man lang, pirana, ganyan, lapu-lapu pa. Oo na, Bubsy. Parang di tuloy totoo yung kwento nila. Baka sa susunod, si Jezebel lang makatalo kay Magellan. O kaya naman si Nemo. Hindi na nga, Tuncay. Umuwi na nga lang tayo. Sige na, nauulyan na. Bye-bye, Lolo. Bye-bye, Lolo Roger. Bye-bye, Lolo.